Mula nang mamatay si tita, alam na namin ni Bunso na yung babaeng nakaputing gown ay multo at naniwala na sa amin sila mama. Kaya nang muli namin siyang makita, nagulat kami. Kasi doon na lang ulit namin siya nakita eh. Ilang beses na kaming dumaan sa dating apartment ni tita sa loob ng maraming taon. Pero hindi na namin siya nakita pa doon. Si Bunso ang nagpasyang mag-imbestiga tungkol sa teacher na itinuturo ng multo. At mabilis naming nalaman na teacher siya sa university kung saan registral si tita. MAPE teacher. Magaling sumayaw at magaling mag-basketball. Noong high school at college, siya ang captain ball ng basketball team ng babae. Pagkapasa niya rin ng let, kinuha talaga siya ng university para doon na magturo. Kawawa nga yun si mami, iniwan ng asawa. Naglaho na lang na parang bula. Biruin mo, 2 buwan pa lang mula nung makapanganak siya sa bunso nila. Nawala na lang yung asawa niya. Malamang sumama yun sa kabit niya. Rinig kong kwento ng kaibigan ni Bunso sa kanya. Pagkaalis ng kaibigan niya, nag-brainstorming na kami at iisa lang ang nasa isip namin noon, magpahanggang ngayon, na yung teacher ang pumatay kay tita at sa asawa niya mismo. Mabait na tita si tita. Spoiled nga kaming magpipinsan sa kanya. Pero hindi namin alam kung paano siya sa ibang tao. Kaya siguro maiintindihan ninyo kung bakit nang naisip namin yun, hindi na namin sinabi kila mama. Alam naman naming masama ang pumatay, pero naintindihan din namin yung asawa. At hindi kami basta-basta naniwala na kabitang tita ha. Siyempre talagang inalam namin. May 2 kaibigan ng tita na napaamin namin na may relasyon nga sila ng asawa ng teacher na yon. Nang malaman din namin yon, nagkaroon kami ng parang closure. Pero hindi na rin talaga namin sinabi kila mama. Tingin naman namin, sa tagal ng panahon, wala na ring ebidensya. Siguro mga 5 o 6 na taon mula nang malaman namin ang totoo. Tahimik na ang buhay naming magkapatid. Pero isang gabi, tinawagan ako ni Bunso. Pinauuwi niya ako. Pagkarating sa bahay niya, pinadiretso niya ako sa kwarto niya at may teenager doon na babae na marungis. Naka-school uniform pa. Nanginginig pero marungis nga. At may hawak na kutsilyo. Yung dungis niya hindi dahil sa putik o alikabok o uling, kundi dahil sa natuyong dugo, sa mukha, sa liig, sa braso, sa damit. Sinurrender namin siya sa pulisya kasi yun naman talaga ang tama. Isa pa, hindi namin alam kung ano nga ba dapat ang gawin? Pareho kaming gulong-gulo sa mga kwento niya. Nag-make sense na lang lahat ng balitaan kami nung investigador sa kaso. Dahil yung teenager, pinatay niya yung MAPE teacher. Ayon sa kanya, 1 taon na mula nang magpakita sa kanya ang lola niyang hindi niya na naabutan pa. Nakilala na lang niya sa mga pictures. Yung lola niyang yun, nawala na lang na parang bula. Maliit pa siya nang mawala ito, mga 1 taon o wala pa. Mula nang mawala ang lola niya, gumulo at humirap ang buhay nilang mag-ina. Maaga kasing nabalo ang nanay niya at dahil hindi pa siya maiwanan, tumigil magtrabaho ang ina at umasa muna sila sa lola niya. Nang mawala ang lola niya, hindi nagtagal, nagpatiwakal ang nanay niya dahil sa stress at naiwan na siyang ulila. Doon na nagsimulang pagpasapasahan siya ng mga kamag-anak. Naging mahirap lalo ang buhay.
Nakailang tigil siya sa pag-aaral at ilang ulit ding napagsamantalahan. Hanggang sa magpakita ang multo ng lola niya sa kanya isang gabi, nang tumakas siya sa kumukupkup sa kanyang malayong tiyahin. Chinachansingan kasi siya ng mag-ama nun. Sabi umano ng multo ng lola niya sa kanya, may kwintas ito at rilong mamahalin. Hanapin niya lang sa bangkay nito. Yun na lang ang maibibigay nitong tulong. Tapos ay hanapin niya raw ang matalik nitong kaibigan at magpakilalang apo niya para matulungan siya sa tirahan. Doon na rin pinakita sa kanya kung bakit ito nawalang parang bula. Kasi pinatay ito nung mape teacher. Nagdilim ang paningin ng bata. Siguro dala na rin ang lahat ng hirap at trauma na naranasan nito. Kaya nagawa nito ang krimen. Mas malaking dihamak yung teacher, pero nasurprise siya Kaya na-overpower siya nung bata. Yung investigador, stress na stress. Kasi yung sinumpaang salaysay nung bata, na sinabi umano ng lola niya sa kanya kung paano ito pinatay, tugma sa lumabas sa autopsy nang nahukay nilang bangkay sa likod bahay ng mape teacher. At hindi lang iisang labi ang nahukay nila, kundi 3. Ika-4 yung sa lola ng bata. Bata na ang tawag ko sa kanya kasi bata pa naman talaga siya nung nagawa niya yun. 13 lang. Bata pa talaga. Hindi ko na alam o ni Bunso kung na-identify pa yung 3 labi. Pero ayon sa best friend ng lola ng bata, hindi kailanman naging kabit ang kaibigan niya. Iisang beses lang nitong nakasalamuha yung asawa ng teacher. Nang minsang mahilo ito sa gilid ng kalsada habang nagtitinda sila. Opo, magkasama silang mag-best friend. At ang saktong nakakita sa kanila ay yung asawa ng teacher. Ito ang nagtakbo sa ospital sa lola. Ang tanda ng kaibigan ng lola, nagwala yung asawa ng lalaki, yung mape teacher, sa ospital. Pinagbibintangan ng kaibigan niyang kabit ng lalaking tumulong sa kanila. Tapos makalipas lamang ang 1 linggo, doon na nawalang parang bula ang kaibigan niya. Ayon pa sa bata, pinigilan siya ng multo na patayin yung teacher. Nakikiusap umano ito sa kanya. Ang sinasabi ng multo na paulit-ulit ay hanapin na lang niya kami ni Bunso at sa amin niya sabihin kung ano ang totoong nangyari. Kaso, natalo na siya ng galit, ng puot. Pero nang mahimasmasan siya, sinubukan niya nga kaming hanapin. Bilang teacher si Bunso sa elementary school sa amin, siya ang madali nitong nahanap, lalo at kilala niya si Bunso. Hindi niya naging teacher, pero natandaan niya itong scout master sa Girl Scout noong jamboree. At yung lolang tinutukoy nung bata, yun yung white lady sa apartment ni tita.